Maligayang pagbabalik, maghanda para sa mas marahas na bagyo at matinding pag-ulan. Mangyaring i-like ang video na ito at ibahagi sa iba upang makakuha sila ng tamang impormasyon at mag-subscribe sa aking channel upang makakuha ng susunod na mahalagang babala. Salamat! Magandang araw mga kababayan. Ngayong Miyerkules, January 28, 2026, narito ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ng Pilipinas. Kasama ang mas malalim na paliwanag sa mga sistemang kasalukuyang nakakaapekto sa bansa at ang posibleng bagyong binabantayan sa long-range forecast para sa susunod na linggo. Kung gusto mong maintindihan hindi lang kung uulan ba o araw, kundi bakit ito nangyayari at ano ang dapat bantayan, manatili hanggang dulo ng update na ito. Sa kasalukuyan, patuloy na nangingibabaw ang northeast monsoon o amihan na nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Kasabay nito, naroon pa rin ang shear line sa silangang bahagi ng bansa, habang ang localized thunderstorms naman ang patuloy na nabubuo sa ilang bahagi ng Mindanao. Ang kombinasyon ng mga sistemang ito ang dahilan kung bakit hindi pantay ang ulan sa bansa. May mga lugar na tuloy-tuloy ang ambon, habang ang iba ay nakakaranas ng panandalian, ngunit minsan ay malalakas na buhos. Unahin natin ang mga lugar na mas madalas makaranas ng ulap at ulan ngayong araw. Sa Caraga at Southern Leyte, inaasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at isolated thunderstorms. Ang dahilan nito ay ang shear line, kung saan nagsasalubong ang malamig na hanging amihan at ang mas mainit at mamasamasang hangin mula sa Pacific Ocean. Kapag nagtatagpo ang dalawang uri ng hangin, mabilis na nabubuo ang makakapal na ulap na may kakayahang maglabas ng moderate hanggang paminsan-minsan ay malakas na ulan. Dahil dito, posible ang biglaang pagtaas ng tubig sa mga mababang lugar, pati na rin ang paglambot ng lupa sa mga gilid ng bundok na maaaring magdulot ng landslide. Mas aktibo ang ganitong klasing ulan mula hapon hanggang gabi, kaya mahalagang manatiling alerto, lalo na kung ilang oras nang tuloy-tuloy ang pag-ulan sa inyong lugar. Sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, at Quezon, mararanasan ang karaniwang epekto ng northeast monsoon. Inaasahan dito ang maulap na kalangitan na may mahihinang ulan o ambon. Ito ang tinatawag na classic amihan pattern, hindi man malakas ang ulan, ngunit tuloy-tuloy, lalo na tuwing umaga at gabi, dahil mas malamig ang hangin at mas makapal ang low-level clouds. Walang inaasahang malaking epekto sa pang-araw-araw na gawain, ngunit maaaring madulas ang kalsada, lalo na sa mga lugar na may pababa at paakyat na daan. Para naman sa Metro Manila, pati ang nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mahihinang pag-ulan. Ang ulan sa mga lugar na ito ay hindi tuloy-tuloy. Karaniwan itong mabilis na ambon na sinusundan ng bahagyang paglilinaw ng kalangitan, bago muling bumalik ang ulap kapag lumakas ulit ang bugso ng amihan. Mapapansin din ang mas malamig na temperatura, lalo na kapag direktang sumasalubong ang hangin hilagang silangan. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, asahan ang partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorms, lalo na tuwing hapon at gabi. Ito ay dulot ng localized thunderstorms, mga ulap na mabilis mabuo dahil sa init at moisture sa lupa at dagat. Karaniwan itong nagdudulot ng biglaang malakas na ulan sa maikling panahon na maaaring magresulta sa flash floods sa low-lying areas, lalo na kung barado ang mga kanal at estero. Kapag makakita ng madidilim na ulap, malakas na hangin at kulog, iwasan muna ang mga ilog at mabababang lugar hanggang humupa ang ulan. Dumako naman tayo sa lagay ng hangin at karagatan. Sa Northern Luzon, umiihip ang hangin mula northeast na may moderate hanggang strong na lakas. Dahil dito, ang kondisyon ng dagat ay moderate hanggang raw, na may alon na maaaring umabot sa 2.8 hanggang 4 na metro. Ang ganitong kondisyon ay hindi ligtas para sa maliliit na sasakyang pandagat, lalo na sa mga baybayin na diretsong nakaharap sa amihan. Sa natitirang bahagi ng bansa, ang hangin ay moderate hanggang strong pa rin mula northeast hanggang north at ang alon sa dagat ay nasa 1.2 hanggang 2.8 metro.
Bagamat mas mababa kaysa sa Hilaga, hindi pa rin ito itinuturing na banayad. Ngayon, dumako tayo sa long-range forecast at posibleng susunod na bagyo. Habang tumatakbo ang linggong ito, inaasahang lalo pang lalakas ang amihan. Kasabay nito, mananatiling aktibo ang shear line sa silangan, dahilan upang magpatuloy ang maulap na kalangitan at paminsan-minsan ay mas malalakas na buhos ng ulan sa mga lugar na nakaharap sa Pacific. Pagpasok ng susunod na linggo, may mga indikasyon sa long-range models na maaaring mabuo ang isang low-pressure system sa timog silangan ng bansa. Posible itong pumasok sa Philippine Area of Responsibility at, depende sa kondisyon ng kapaligiran, ay maaaring mag-develop bilang tropical depression at may tsansa ring umangat sa tropical storm. Ang magiging lakas nito ay nakadepende sa sea surface temperature, moisture, at vertical wind shear. Kapag sapat ang init ng dagat at mahina ang wind shear, mas may tsansang lumakas ang sistema. Ngunit kung mananatiling malakas ang amihan, maaari nitong pigilan ang pag-intensify. Sa posibleng epekto, ang ilang model guidance ay nagpapakita ng posibleng paglapit ng sistema sa Northern Mindanao, Eastern Visayas, o Bicol Region. Kahit hindi direktang tumama ang sentro, maaaring makaranas ang mga Pacific-facing areas ng malalakas na ulan dahil sa outer rain bands at sa pag-enhance ng amihan at shear line. Gayunpaman, mataas pa rin ang uncertainty sa eksaktong track at lakas ng sistemang ito dahil malayo pa ang lead time. May mga senaryo na nagpapakitang maaari itong lumihis at mag-recurve pa Hilaga, depende sa magiging galaw ng mga high-pressure system sa itaas ng atmosphere. Sa praktikal na pananaw, para sa susunod na 3 hanggang 5 araw, ang dapat asahan ay patuloy na malamig na simoy sa Luzon at Visayas. Tuloy-tuloy na ambon sa mga bulubunduking lugar at Pacific-facing coasts. Panandaliang thunderstorm sa Caraga, Southern Leyte, at ilang bahagi ng Mindanao. Mas maalon na karagatan sa silangan dahil sa amihan. Ulitin natin ang Buod, Caraga at Southern Leyte, maulap na may kalat-kalat na ulan at thunderstorm. Cagayan Valley, Cordillera, Aurora, Quezon, maulap na may mahihinang ulan. Metro Manila, natitirang Luzon at Visayas, partly cloudy to cloudy na may isolated light rains. Natitirang Mindanao, localized thunderstorms sa hapon at gabi. Sa long-range outlook, may binabantayang low-pressure system sa timog silangan na posibleng makaapekto sa bansa sa unang linggo ng Pebrero, ngunit wala pang katiyakan sa lakas at direksyon nito. Patuloy tayong magbabantay at magbibigay ng update habang lumilinaw ang kilos ng mga sistemang ito. Sa panahon ngayon, mas mahalaga ang tamang impormasyon at maagang paghahanda. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagtutok. Manatiling alerto, manatiling handa, at lagi nating unahin ang kaligtasan.